Ayun mga aga, o pinagulong na. Ayan mga aga. Kitang-kita na, ang laki mga aga. Ayan na. Hulog na mga aga. Oop. Oop, ya. Ay. Yun. Swabing. Quality. Isang magandang gabi na naman sa inyo lahat mga aga. Dito na naman nga pala tayo sa Dinihigan Port dahil dumating yung bangka ng ating kabarangay. At magbababa nga daw pala sila ngayon ng isda kahit gabi na dahil may huli pala silang malaking tuna. Kaya naman nung malaman ko na magbababa sila ng malaking isda, agad akong pumunta dito para matingnan kung gaano nga ba kalaki ang kanilang nahuli. Ito mga aga, nag-umpisa na pong magbaba itong bangka dumating. May huli daw po itong bultuhan o bluefin tuna kung tawagin. Ayan, nauna pong ibinaba yung mga yellowfin tuna. At nasa ilalim niyan, maya po makikita natin yung napakalaking bultuhan na naman. Grabe, talagang nagsiba din po yung mga bultuhan ngayon. Maaga sila nagpahuli. March pa lang nag-umpisa na magpahuli yung mga malalaking tuna na yan. At yan mga aga, tuloy-tuloy pa rin yan dahil Mayo ngayon, dapat talaga ngayon yung kanilang season na magpapahuli yung mga bultuhan na yan. 1P! Ito may panibagong buhat si Mac, oh. Malaki-laki mga aga. Oh, yun. Mga 30 kilo rin yan. Yan, tingnan natin mga aga kung ilang kilong abot yung isda ito. Makinis pa po, oh. Klase bagong huli lamang yan kagabi. Presko pa. Oh, ilan yan? 30 lang yan. 35 kilo mga aga. At ito pang sunod, oh. Ito sigurado mas mabigat ito mga aga. Tingin ko mga mga kulang 40 yan. Matapos nga ibaba ang kanilang huling mga yellowfin tuna, ito na ang pinakaabangan natin. At tinihilan na nga ni Mac kung saan nakasakay ang panibagong malaking tuna. Hindi pa man ay ibababa ang isda, ini-estimate na ng mga taga rito na baka daw aabutin ng kulang 200 kilo ang isdang ito. At malalaman nga natin mamaya kung aabutin na ilang kilo ang bultuhang ito kapag naisa lang na sa timbangan. Ayan ang mga agaw. Dito na sa gilid na at pinaplano lang nila kung paano nila bubuhatin ang isdang ito. Dahil ilan lang sila na magtutulong-tulong, mag-uusong, 4 lang sila mga agaw. Sa unang subukan nila na buhati ng isdang ito ay hindi nila nakaya dahil sumasama yung balsa na kanilang pinagpapatungan. At iisip muna sila ng panibagong paraan para hindi sila masyadong mahirapan. Ayun mga agaw, pinagulong na. Yan, pag nandito kasi sa may dulo, medyo mas papagaan nga naman sila, hindi sila mahihirapan dahil pagbuhat nila hindi na sasama yung styro na kanilang pinagpapatungan. At sa mga pagkakataon nga nila mga agay, okay na, wala nang problema sa kanilang pagbuhat. At ito na lang, titingnan na natin kung gaano nga ba kalaki pag nasa liwanag na. Grabe mga aga, malaki rin pala to. Baka 200 ang kilo to mga agaw. Hindi siguro naglalayo dito yung huli ng aking mga kasamahan na sila Tio Boyet. Itong nakaraang uwi nila. Ayan, dito natin mas makikita mga aga kung aabutin na ilan to. At may hinanda na palang timbangan dyan si Pinsan Junjun para rekta doon ang patong. Ayun, oh. Laki. Ayan ang mga aga. Kitang-kita na, laki mga aga. Ayan nga pala si Idol Kanador. Balik na uli siya dito sa Dinihigan. Ayan nakasama rin natin dito. Dahil mas maliwanag mga dito sa loob ng port, mas kitang-kita natin kung gaano kalaki ang bultuhang ito. At titimbangin na lamang para malaman natin kung gaano nga ba ito kabigat. Ayan ang mga aga, pinatong na. Ilang kilo kaya ang aabutin ito? Grabe, oh. Sariwang-sariwa pa. Oh. Sayad yata, sayad. Abante sa kaunahan. Okay, ayos na. Ayan na. Ilang kilo? 188 kilos. 188 kilo mga aga, pero medyo sayad yata pa ng konti kaya ayusin pa nila. Ayan, oh. Tingnan natin kung talagang magbabago ang timbang. Wala problema, bulog kaya, hindi na sasabihin yan. Panigay talaga. Iangat ko na talaga. 188 kilo nga ang inabot ng bluefin tuna na ito o bultuhan kung tawagin dito sa aming lugar. Grabe dun mga aga, kulang 200 kilo po ang isdang ito. Panigurado maganda-gandang magiging partihan nila dito mga aga dahil yun nga, may mga huli pa rin silang ibang yellowfin tuna. At parang isang araw mga aga, maganda ang presyo ng yellowfin tuna dahil parang nag 300 po nung isang araw. Napakahirap kasi makahuli pa ngayon ng isda dahil nagtumal ang kain.
At sigurado, maganda-ganda rin naman siguro ang magiging presyo nitong blue pintura nito o bultuhan. Hindi lang natin natanong pa kung magkano naging tawaran nila dito. Dahil nga medyo lumalalim na rin ng gabi ay sa storage na lang muna daw nila ilalagay ang bultuhang ito. Ayun mga kaga, para sureball na sariwa, ay sa storage muna daw nila ilalagay dahil kasya naman itong isdang ito. At bukas na lang siguro nila ililipat to sa freezer van para ibiyahe. Medyo matastas nga rin ang pwesto ng storage nila kaya naman mahihirapan na naman ang mga tagabuhat kung paano nga ba ito mailalagay sa loob. Ayan, panibago na naman yung pahirapan na naman ito mga agaw kung paano nila sisilid sa loob. Nag-isip sila ng paraan dyan. Ayun. Mas maganda yung naisip ni madam. Siguro ilagay na lang daw sa takip nitong storage para buhatin na ng diretso para makapuwersa ang lahat. Dahil kapag kawayan ay talagang puwersado at ilan lang makakabuhat nito kapag kawayan, 4 lang. Agad nga rin silang nakaisip ng magandang paraan kung saan nga ba nila ipapato ang isdang ito para maipasok sa loob ng tulong-tulong. Ayun, mas mabisa nga naman to mga agad dahil pag naipatong nila sa takip nito yung storage ng isda, mas makakapulsa sila mabuhat papunta naman doon sa taas. Saka na lang siguro nila ihuhulog yan. No? Ay, mas madali nga naman. Ayan na mga aga, unang testing kung paano na itataas to. Testing nga. Banat. Oh. Go. Napakabisa nga naman niya mga agaw. Oh. Ang paghulog naman ito, ano kaya? Lalo kayo gagasgasan? Sawari ko nga naman, napaka-basic lang. No? Masyadong mahihirapan ang mga tagabuhat. Kanya na pigil niyo dyan. Kanya na pigil ang lubid na yan. Pigil niyo para di kumuloso. Pigil yan. Dalawang pigil yan sa putod para hindi ito kumuloso. Ayan na. Hulog na mga aga. Yeah. Ay. Yun. Swabing. Quality.